kung gusto mong kumita, huwag kang magpunta sa mapayapa. Kasi naghalo yung gusto nyo eh. Oo. Pinagsabay nyo. Ano yung dalawang pinagsabay mo? Yung magkaroon kami ng retirement house at saka yung may negosyo siya. Nahabang na sa retirement. Hindi pa pala panahon. Hindi pa. Okay, Delivers, magandang hapon sa atin lahat. So, pag-usapan natin ang tungkol sa sari-sari store. Tanong, kailan mo nga ba dapat isuko na ang iyong negosyo, ang iyong sari-sari store? Okay? Kailan ba sabihin sarili mong, tama na, napagod na ako at hindi ka kumikita? So, pag-usapan natin ngayon at isa sa mga paborito natin na i-vlog about sari-sari store. Kung nasubaybayan nyo ako, 2016, ito po ay una kong na-vlog at nagbigay ng buhay sa aking YouTube. Kasi nung nag-start ako mag-vlog ng kanya sari-sari store, nagtagumpay na ang ating YouTube channel. Mabilis ang growth. Okay? Then, mamaya, ikwento niya sa atin. So, kasama natin, Aling Tisay. Aling Tisay, magandang hapon. Hello, Delivers. Kapi tayo. Naalala mo pa ba yung mga Delivers natin? Hello, Delivers. Kumusta po? Oo, marami na rin sa iyo nagko-comment, no? Marami nakakakilala sa atin na Delivers. So, mag-comment nga kayo dyan, sabihin nyo, isa ako sa naging suki ni Aling Tisay sa RTW at iba pang alahas at iba pang negosyo, taga-subaybay ng sari-sari store. Ang tanong, Aling Tisay, kailan mo ba dapat isuko ng negosyo mo? Pero bago yan, bago mo sagutin, ikwento mo muna paano ka napunta dito. Mula dun sa, pulis. Pulis. Kasi dati, nag-rent kami, no? So, nag-decide kami na magpatayo ng... Hindi, bago doon, may isa pa ay ni-rent dito sa Mandama. Sa Purok 5. Yun yung matagumpay. Pinakamatagumpay mo yun. Bakit pinakamatagumpay na pwesto mo yun? Siguro, Dok, sa... Nakatatlong pwesto ka na, no? Oo. Okay. Sa community. Okay. Kasi yung unang-una kong tindahan, yung binilog mo, yun, kinonvert natin siya ng RTW. Okay. Kasi yun, ang community nun parang hindi siya masyadong matao, hindi siya masyadong... Sobrang tabing na daan no? Daan, pero mas naging click siya nung nag-RTW ako doon. Kasi walang yung mga bahay-bahay doon. So, parang may mga trabaho lahat. So, hindi sila nag-stay sa bahay. Walang buwibili. Sa hapon lang. Oo, hapon lang. Tsaka sa umaga. So, all day, walang tao. Tahimik. Yung mga humihinto sa sakyan lang. Yung mga namimili. Pero nung naging RTW siya, kasi nga accessible siya sa tabing daan siya, nakikita siya ng mga tao. So, dumami. Yumaman tayo nun, no? Okay. Aling Tisay. Okay, so fast forward tayo. Nung nalipat ka dito sa Purok 5, doon sa isa. Nag-rent tayo, diba? Nag-rent lang kasi. Ang mindset ko kasi dati, Doc, di baling mag-rent ako, basta merong pinagkakakitaan dun sa nirerentahan ko. So, lahat na nirerentahan kong bahay, mayroon siyang pagkakakitaan. Ganda nun. So, Delivers. di baling nag-rent ka, at least may pumapasok ang income. So, wag kang magre-rent ng bahay para tirahan lang. Yes. Dapat ang nire-rent mo pala ay magbibigay din sa iyo ng income. So, di baling nag-rent ka, bali yung rent mo na kinikita mo siya. So, hindi mo nararamdaman yung, di baling wala ka pang bahay, at least meron kang income. May income ka. Diba? Yung income mo, nasa-save mo yun eh. Nasa-save mo. Okay. Aling Tisay, dun sa nilipatan mo bago to, magkano ang benta mo doon? Malaki, no? Magkano inaabot mo isang... Minimum ko doon nasa 10,000. 10,000? Regular day. Regular day, isang kasi araw. Anong nangyari dito? Anong nangyari? Magkano ba dito? Siguro mga 100 na lang isang araw. At plano mo na tong alisin, no? Tama? Palitan. Papalitan. So, mula 10,000 nakita sa 100 kita na lang ngayon sa isang araw. Benta. Ano sa tingin mo ang factors? Yung unang-una yung community. Komunidad. Yung nakapaligid sa iyo. Like dito walang
hinahanap namin, kasi nagpagawa kami ng bahay no, nabili namin to, di ba? Ito, bahay nyo na to, no? Bahay na namin to. So, hindi na ako rented. Ah. Ang nasa mindset namin ng asawa ko, yung, syempre may edad na kami, tahimik yung lugar na gusto naming tirhan. Pero syempre, may negosyo pa rin. Ayun nga, nag-try kami na mag-sari-sari store ulit ako dito. Kaso lang, sobrang tahimik. Yes. Maganda yung sinabi mo na yun. Sa mga gustong kumita, huwag kang magpunta sa tahimik na lugar. Iba kasi yung retirement house mo sa napaaga yung retirement. So, ang dami nating learnings, Gilibers, kung gusto mong kumita, huwag kang magpunta sa mapayapa. Kasi naghalo yung gusto nyo eh. Oo. Pinagsabay nyo. Ano yung dalawang pinagsabay mo? Yung magkaroon kami ng retirement house at saka yung may negosyo siya. Nahabang na sa retirement. Hindi pa pala panahon. So, ano yung panahon nyo ngayon? Kumita mo na. Oo, yun. Hindi naman sila nagsisisi. Ba't matanda ka na ba? Gusto mo mag-retire? Yung hindi naman ako nagsisisi, Doc, na nagkaroon ako ng, syempre pinagpunan namin to, di ba? Kaya nga nag-rent kami dati, di ba? Ang main purpose namin ng asawa ko, magkaroon kami ng sarili naming tahanan, sarili naming bahay, di ba? Kaya lang, medyo napaaga. Dapat, nag-stay muna kami dun sa kumikita. Tapos ito, nakatayo na siya. Ito, binili muna namin siya, na lupa lang muna. Okay. Yung parang nag-invest muna kami, saka na kami nagpagawa ng bahay. Yun, sa buhay talaga ng tao, minsan may, nadili siyang decision, no? Oo, yung lahat ng gusto mo, parang gusto mo nang gawin, pero hindi ka mo, wala pa sa tamang panahon. Timing siya, no? Timing. Okay, so, ito, para recap muna tayo bago tayo magtuloy-tuloy. Maganda yung pinag-uusapan natin dito eh. Ang nakitang mali ni Aling Tisay na pagsabay niya yung dalawa nilang gustong gawin. Magkaroon ng negosyo at retirement. Okay. So, eto, nandito na to eh. Hindi na natin to mag-iba. Yes. Anong naisip mong gawin ngayon dito? Ibig sabihin ba, Aling Tisay, isinusuko mo na yung sari-sari store? Magpapalit ka na. Merong, para sa buhay natin yan, may araw na, panahon na alam mo kung kailan ka susuko. Kailan mo, kailan ka lalaban. Kailan ka lalaban, di ba? So, panahon ng you give it a try. Subukan lumaban ulit, di ba? So, goodbye muna tayo sa sari-sari store. Yes. Yun. Parang, pero total, hindi naman ako mag-goodbye na as in goodbye. Pansamantala. Magko-convert ako, kumbaga. Okay. So, tulad ngayon, di ba? Nasa community ako na hindi masyadong matao. So, siyempre, sinurvey mo na siya ngayon, Doc. Na-survey ko na siya. Nag-market research ka muna, no? Kasi nung pinatayo mo to, nag-build ka na sari-sari store, wala ka pang research, no? Basta ka na lang nagtayo. Basta, ang inisip mo lang, yung sari-sari store, kikita yon. Oo. Tsaka yung parang inisip namin, maganda nga siya, di ba? Tahimik na lugar, yung payapa. Sa sobrang tahimik, walang bumibili. Ay, Gilibers, sa mga magtatayo na sari-sari store, kung gusto mo matahimik na buhay, wag, doon ka magpunta mismo sa may kaguluhan. Yung nagkakagulo mga bata, tumatakbo, may ngay kapitbahay, yun ang hanapin natin. Wag kang umanap ng matahimik na lugar. Sige, tuloy tayo. So, eto, pansamantala, alisin muna natin, Aling Tisay. Kasi nga nakita natin, parang hindi click ang sari-sari store dito. Mag-try ka ng iba. Huwag ka sumuko sa, sabi nga nila, babaguhin mo yung strategy, pero yung purpose mo, huwag mong babaguhin. Alam mo yung purpose mo. Ang talino mo, no? Kapatid siguro kita. So, huwag mong baguhin ang purpose. Oo. Ibahin mo yung plano, ibahin mo yung strategy, pero yung purpose mo, bakit ka ganun, huwag mong babaguhin. So, huwag nating ibababa. Parang si Grant Cardone. Sabi ni Grant Cardone, parang ganito yan, lapit tayo, no? Si Grant Cardone, maganda kasi yung 10x niya eh. Kung eto ka, etong purpose mo, ang purpose ni Aling Tisay, kumita ka ng at least magkano a day? Mga 500? 500. Net to, no? Kita yan, net. So, dahil hindi nagtatagumpay, hindi niya ito bababa. Ang babaguhin niya, ito. Strategy, kung ano yung dapat kong ibenta, yun. kung ano dapat kong i-market. Ayun. Thank you, Aling Tisay. Nakuha niyo po, do not change your purpose o yung goal mo, ang baguhin mo yung strategy mo. Alright, sige. So, ano na ngayon ang nabubuo mo, Aling Tisay? Surprise muna tayo kasi may part 2 tayo. Pero makikita pa rin ako ng mga Gilibers. Mamaya may part 2 tayo. So, ang pinakita lang natin ngayon, kailan mo dapat isuko ang yung sari-sari store, pero meron kang bagong strategy. Okay? Manahimik muna sandali, magplano ka, isipin mo, di ba? Mag-budgeting ka, mag-survey ka. Akala mo kasi walang market research.
sa sari-sari store. Meron din, okay? Mm. Maraming salamat, Aling Tisay. Let's Let's go! Kape po tayo. Kape po.